Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous episode guys. Sa nakaraang episode, napanood natin ang flashback story ni Rook kung saan nalaman natin na may isang malapit siyang kaibigan na babae na bulag noong bata pa sila. Ang best friend ni Rook ay si Miriela at siya ang nag-iisang bata na naniniwala sa mga pangarap ni Rook. Nasaksihan din natin ang isang trahedya kung saan lumubog ang barkong sinasakyan ng magkaibigan dahil sa isang engine problem. Nalaman natin na sa mga ganitong sitwasyon ay may sinusunod palang rankings din ng mga matataas na opisyal at ito ay tinatawag na worst rankings. Dito sa rankings na ito, pinaprioritize lang nila ang mga taong may silbi sa lipunan at yung mga taong malakas pa ang pangangatawan. At ito din ang naging sanhi kung bakit si Miriela ay hindi nakaligtas sa sakuna mga Katoon Fam. At sa ending ng nakaraang episode, pinilit ni Rook si Lo na magkwento din ng kanyang buhay. Kaya naman alamin natin sa episode na ito kung sino ba talaga ang umiyak mga sir. Huwag niyo itong palampasin pa. Tara, let's go! Simulan natin ang kwento sa isang panibagong araw mga Katoon Fam. Yes, tama kayo. Umaga na at natapos na ang kwentuhan ng ating mga bida. Subalit, isang humahagulgol na Rook ang bumati sa atin guys. At dito na natin makikita kung sino ang tama sa kanilang bet mga Katoon Fam. Habang nag-aayos na si Lo ng kanyang kasuotan, tinanong niya si Rook kung hanggang ngayon ba daw ay umiiyak pa rin si Rook. Sumagot naman si Rook habang pinapahid niya ang kanyang mga luha na oo daw kasi hindi man lang niya daw naisip na dumaan si Lo sa ganoong ka-dark na pagsubok. Buong gabi daw umiyak si Rook at hindi niya magawang tumigil. Dagdag pa ni Rook habang tumatahan na, ngayon alam niya na daw kung bakit nagmamadali si Lo makapag-rank up dahil gusto daw ng ating bida na makapunta agad sa isla ng mga Diyos upang ma-check kung ligtas ba ang lahat ng mga tao sa village niya. Sumagot naman si Lo na pero ngayon daw ay na-realize ng ating bida na hindi niya pwedeng madaliin ang pagpunta niya sa isla ng mga Diyos at si Rook daw ang taong nagpa-realize nito sa kanya mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Lo na gusto niya daw si Rook mismo ang magsabi sa kanya kung sapat na ba ang kanyang lakas at kakayahan upang magawa niya ang kanyang goal. Manlaki naman ang mga mata ni Rook nang marinig niya ito dahil na-realize niya ang gustong sabihin ng ating bida. Kaya naman isang ngiti at pagtanggo ang tugon ni Lo kay Rook at seryoso niyang sinabi habang inabot niya ang kanyang kamay kay Rook, "Papayagan mo bang maging personal accreditor ko at gawin na natin ito ngayong official?" Ito na ang sandali na inaasahan natin simula pa nung umpisa ang mga Katoon Fam. Dahan-dahan naman pinahid ni Rook ang mga luha sa kanyang mata at sinabi niyang syempre gusto niya daw ito. Kasunod nito ang pag-respond niya din sa kamay ni Lo at masayang sinabi, "Pinapangako kong hindi mo ito pagsisisihan." At dito nga mga Katoon Fam, isang pangako ang nabuo sa ating mga bida. Official na ang partnership. Matapos nito, nagsimula ng maglakad ang ating mga bida para ipagpatuloy nila ang kanilang habitat survey. Habang naglalakad sila, nagsalita si Rook na mahaba na din daw ang kanilang nilakad at sana daw ay mahanap na ng Royal Horn ang daan patungo nito. Na-curious naman si Lo kung saan ba daw usually naninirahan ng mga Royal Horns. Sumagot naman si Rook na kadalasan daw ay sa kuweba ito nakatira. Dagdag pa ni Rook na ang mga Royal Horn ay low maintenance pagdating sa pagkain nila, kaya kadalasan daw ay tumatambay lang ng mga ito ng tahimik sa kuweba. Habang nag-uusap naman ang ating mga bida, may naamoy bigla ang Royal Horn na pamilyar sa kanya, kaya naman mabilis itong kumaripas ng takbo papunta sa lugar na pinaggagalingan ng amoy. Nagulat naman ang ating mga bida sa biglang pagtakbo ng Royal Horn mga Katoon Fam. Dahil dito, mabilis na kumilos sina Lo at Rook at sinundan nila ang Royal Horn. Nagsalita si Rook habang sila ay tumatakbo na parang malapit na daw sila kaya huwag daw hahayaan ni Lo na malayo ang Royal Horn sa paningin niya. Mabilis naman sumangon si Lo dito guys. At nang makapunta na ang ating mga bida sa isang lugar,
tumambad sa kanila ang isang napakalaking bato mga Katoon Fam. Napatanong naman si Lo kung ang nasa harapan ba nila ngayon ay isang malaking bato at ano ang ginagawa nito dito. Pero matalas ang mga mata ng ating accreditor guys dahil napansin niya agad na hindi ito ordinaryong bato, kaya naman nagmadali siyang pumunta sa likod ng malaking bato para i-confirm ang naiisip niya. At ganoon nga mga Katoon Fam, na-confirm ni Rook na isang rare magical beast pala ito na tinatawag na Muse Mimic. Hindi siya makapaniwala na makakatagpo sila ng isang ganito ka-rare na magical beast dito. Major discovery. Habang sinusuri ni Rook ang beast, nagsalita si Lo na patay na daw itong Muse Mimic na ito. Nagsalita naman si Rook na nagets niya na daw ang misteryong nangyayari sa Azaban Forest at itong beast na ito daw ang sagot sa maraming tanong. Hindi naman ito naintindihan ni Lo kaya nagtanong siya kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Rook. Sumagot naman si Rook at tinanong si Lo kung alam ba niya kung ano ang isang mimic beast. Pinaliwanag ni Rook na ang monster daw na yan ay gumagamit ng treasure para malure ang mga tao at kainin sila ng beast. Nag-imagine naman ang ating bida sa dinescribe ni Rook guys. Nagpatuloy si Rook sa pagsasalita at sinabi na pero ang Muse Mimic Beast daw ay hindi gumagamit ng treasure kundi ginagamit nila mismo ang mga magical beasts. Nilalagay daw ng Muse Mimic ang mga rare beasts sa loob ng kanilang katawan na parang nagfo-form ng isang symbiotic relationship at ang mga beasts na ito ang ginagamit para matempt nila ang mga poachers na lumapit sa kanila bago nila ito pagpiyastahan. Dugtong pa ni Rook na minsan daw ay tinatawag ang Muse Mimic na isang moving museum at sigurado daw na nag-travel ang Muse Mimic na ito sa maraming lugar at naghakot ng iba't ibang rare beasts. Nagtanong naman si Lo kung ang royal horn na kasama nila ay nanggaling din sa Muse Mimic na ito. Sumagot naman si Rook guys ng oo. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Dagdag pa ni Rook na kung gusto daw ng Muse Mimic na kumain, ay pinapakawalan nito ang mga beasts sa loob nito upang atakehin ang poacher. Pero mukha daw na nakatagpo ito ng katapat niya at namatay sa lugar na ito. Dahil sa sinabi ni Rook, biglang naaalala ni Lo si Dalkan mga sir. Connection spotted. Nagsalita pa si Rook habang kinuha niya ang kanyang rank tel at nag-input ng information. Dito na daw magtatapos ang kanilang habitat survey. Ang Azaban Forest daw ay sinalakay ng napakaraming magic beasts dahil sa pagkamatay ng Muse Mimic na ito, na naging dahilan para mapilitang lumabas ang lahat ng nilalang sa loob na siyang nagdulot ng pagkasira sa ecosystem ng kagubatan. At ito daw ang kanilang ire-report mga Katoon Fam. Mystery solved. May napansin naman si Lo sa katawan ng Muse Mimic, kaya napasabi siya na ang lala naman daw. Dugtong pa niya na tinanong si Rook kung ang poacher din ba daw ang may kagagawa ng malaking damage sa katawan ng beast na ito. Sumagot si Rook na sa tingin niya daw ay hindi, at ito daw ay marahil after na ng pagkamatay ng Muse Mimic at baka kinain daw ito ng ibang beast. Dugtong pa ni Rook na ang Muse Mimics daw ay nagfo-form ng close bonds sa kanyang symbiotic partners, kaya kung sino man daw ang gumawa niyan ay sigurado siyang matagal nang naninirahan sa forest na ito. Habang nag-uusap ang ating mga bida, umiiyak sa sobrang lungkot ang Royal Horn na para bang nawalan ito ng isang kaibigan. Kaya naman nilapitan ito ni Lo at kinomfort at sinabing naiintindihan daw niya ang nararamdaman ng Royal Horn sa pagkawalan nito ng tahanan. Ito daw ay nakakadurog ng puso mga Katoon Fam. Emotional moment para sa Royal Horn. Subalit matapos naman nito, ang rumaragasang pagyanig ng lupa ang narinig ng ating mga bida na nagpagulat sa kanila mga sir. At ang kasunod nito, ang pagdating ng Brad Orc na galit at gustong manakit mga Katoon Fam. Big threat incoming. Dahil sa hindi inaasahang pagdating ng beast na ito, napasigaw si Rook na ito daw ang beast na tinakasan nila. Hindi naman nag-aksaya pa ng sandali ang Brad Orc at sinugod niya agad ang ating mga bida guys. Isang napakalakas na smash ang pinakawalan ng Brad Orc na dumurog sa tinamaan nito. Buti na lang ay mabilis ang reflex ni Lo
at nagawa niyang buhatin ng sabay sina Rook at ang Royal Horn at iwasan ang atake ng Brad Orc. At nang makagawa ng distansya si Lo, mabilis niyang ibinaba sina Rook at ang Royal Horn kasunod ng pag-ready niya sa isang bakbakan. Ngunit instead na sugurin ulit ang ating mga bida ng Brad Orc, ay pumunta ito sa katawan ng patay na Muse Mimic at nagsimulang magmukbang guys. At dahil dito, napasigaw si Rook na mukhang ang halimaw daw na iyon ay ang nag-food trip sa patay na Muse Mimic. Dahil dito, mabilis na sumugod agad ang Royal Horn sa Brad Orc upang ipaghiganti ang kanyang tahanan. Sinubukan namang pigilan ang Royal Horn ni Rook guys, pero too late na siya. Subalit dahil sa malaking hagwat ng lakas ng dalawang beast na ito, madali lang sa Brad Orc na patalsikin ang Royal Horn sa pamamagitan lang ng simpleng pagwasiwas ng kanyang kamay na parang nagsasabi na huwag siyang istorbuhin sa kanyang pagmukbang. Nagawa namang bumangon ulit ang Royal Horn sa kanyang pagkatalsik, pero makikitang hirap na ito sa pagtayo pa lang. Buti na lang mga Katoon Fam, to the rescue ang ating bidang si Lo. Tumayo siya sa harapan ng Royal Horn upang harapin ang Brad Orc at sinabi niya ng may matatag na boses habang hinuhugot ang kanyang espada, "Maghintay lang muna sa likod ko dahil ako ang magpapatumba sa halimaw na yan." Protector Mode activated. Habang nahaharap ni Lo ang Brad Orc, naaalala niya naman ang pinayo sa kanya ni Eddie. Flashback moment guys. Humingi ng advice si Lo kay Eddie tungkol sa kanyang skill na laging pumapalpak. Naunawaan naman ni Eddie ang problema ng ating bida, kaya nag-advise siya na wala daw siyang alam sa espada, pero kung ginagawa daw ni Lo ay nangangailangan ng prana, ay may simpleng solusyon lang daw siya dyan. Dagdag pa ni Eddie na tuturuan niya daw si Lo kung paano kontrolin ang kanyang prana sa pamamagitan ng Markman Clan's Prana Control Method. At sigurado daw si Eddie mga sir na magiging madali lang ito para sa ating bida. Training payoff. Back to the present mga sir. Kasunod naman nito ang pagpikit ng mga mata ng ating bida, hudyat ng kanyang pagsiseryoso mga Katoon Fan. Ito na ang sandaling naghintay tayo. Matagumpay ba ang bagong training ni Lo? Abangan! Sa susunod na kabanata, makikita na ba natin ang bunga ng training ni Lo? Magiging successful na ba ang Lotus Flower skill niya? At makakakaya ba niyang talunin ang Brad Orc? Abangan ang next episode mga Katoon Fam! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.